Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Magandang balita po para sa travels. Ilulunsad bago matapos ang taon ang panibagong direktang flights mula Cebu at Manila, patungo at mula 8 bansa. Ang mga bagong ruta ng Manila ay patungong Perth, Australia at Saigon ng Ayoy Ho Chi Minh City sa Vietnam. Samantala, ang mga bagong ruta naman mula Cebu ay patungong Macau, Kuala Lumpur at Guam. Habang may karagdagang flight na rin mula Kuala Lumpur, Malaysia, Brisbane, Australia at Hanoi, Vietnam, direktang Cebu. Umani ng suporta mula sa mga kapwa-senador ang panukala ni Senator Bam Aquino na tugunan ang classroom shortage sa bansa. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Suportado ng ilang senador ang Senate Bill No. 1210 o ang Classroom Building Acceleration Program Act o CAP Act na inihahi ni Senator Bam Aquino. Sa ginanap na regular session ng Senado sa plenaryo nitong Martes, ilan sa mga nag-abot ng suporta sina Senator Kiko Pangilinan, Senator Christopher Bongo, Senator Loren Legarda at Senator Robin Hood Padilla. Ang naturang bila ay tugon sa higit 100,000 classroom backlogs kung saan isa sa pangunahing problema ay ang siksikang mga estudyante, gayon din ang shifting schedule bunsod ng kakulangan ng pasilidad. Dahil dito mas maraming oras na ang ilalaan para matuto at masigurong nasa disente, ligtas at maayos na silid-aralan ang mga mag-aaral. Kasama rin sa benepisyo ang wala ng mga klase ang isa sa gawa pa sa ilalim ng puno o covered court dahil sa sapat na ang bilang nito. Sa ilalim ng naturang panukala, pabibilisin ang pagpapatayo ng mga silid-aralan sa tamang presyo na alinsunod sa pambansang pamantayan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang sektor. Kung may sa batas naman ito, magiging katuwang ng pamahalaan ng local government units pati na ang mga civil society organization basta't may kakayahan at track record pagdating sa pagpapatayo ng mga silid-aralan. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kinatuwa at tinuring na welcome development ng Commission on Elections o COMELEC ang kamakailang desisyon na inilabas ng Korte Suprema. Ito ay hinggil sa pagpapatibay ng Republic Act No. 12232. Sa ilalim ng batas na ito, gaganapin na ang barangay at sangguniang kabataan election sa November 2, 2026 mula sa dating December 1 sa ngayong taon. Dahil dito, sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na tuloy-tuloy na ang paghahanda at timeline ng poll body para sa nasabing halala. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 27 katao nasawi matapos ang pananalasa ng Bagyong Juan. 8 panibagong direktang international flights tungong Cebu at Manila ilulunsad bago matapos ang taon. Panukalang tutugon sa classroom shortage, suportado ng mga mambabatas. ICI magsasagawa ng inspeksyon sa ilang flood control projects sa Cebu kaugnay ng epekto ng mga nagdaang bagyo. BI inaresto ang 3 Chinese national sa online scam sa Maynila. At MMDA nagkasa ng clearing operation sa Zaragoza Street at Moriona Street sa Tondo, Maynila versus illegal parking. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.